warship na patungo umano sa West Philippine Sea, binara ng isang US Navy missile cruiser sa West Philippine Sea. So okay guys, no, ito ang bibigyan natin reaction video sa ngayon. So ito yung mainit na balita ngayon tungkol sa West Philippine Sea ngayon. Alam nyo naman ang West Philippine Sea, mainit na mainit sa mata ng mga singkit na yan, mga buwisit. So okay, no, bibigyan natin reaction video to, no. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay PHTV. So itong video na to sa kanya to. So bibigyan lang natin reaction to, mga komentaryo. Kasi ito yung nakakabwisit talaga, no. Itong mga singkit, itong mga Chinese talagang napakarami nila sa West Philippine Sea. Okay, no? So umpisa na natin to. Don't forget to like and subscribe muna sa ating YouTube channel. Okay? Umpisa na natin mga guys. Iniulat na hirap umanong makalusot ang isang barko ng People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea dahil sa ginagawang mahigpit na pagharang na isang barko ng US Coast Guard sa nasabing karagatan. Sinabi sa report ng US Coast Guard na ilang beses umanong nagpumilit ang barko ng Chinese Navy na pumasok sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ngunit hindi umano nagtagumpay ang mga Chinese dahil sa presensya ng USCG. Iginit umano ng Chinese Navy sa radyo na huwag silang harangan dahil pagmamay-ari nila ang buong South China Sea. Uy, sabi ng Chinese Navy, huwag daw silang harangan. Sa kanila daw ang West Philippine Sea. Uy, ang titigas ng mukha nila, no? Ang kapal talaga ng mukha nito mga China, no? At wala umanong karapatan ang US Coast Guard na magsagawa ng misyon o magpatrolya sa nasabing karagatan. Oh, wala pa raw karapatan ang US Coast Guard na magpatrolya sa West Philippine Sea. Ingot pala sila, no? Ang US at ang Pilipinas magkaalyado. Siyempre, natural, magpapatrolya ang mga US sa ating karagatan. Ganun lang yon. Kaya itong mga China na to, makukulit talaga Talaga nang aangkin ng kanilang mga kumbaga nang aangkin alam niyo ba 'yung nang aangkin or talagang inaangkin. ayun ang dapat na words doon. Inaangkin nila ang buong West Philippine Sea. Sa totoo lang hanggang imagination lang naman talaga sila. Dapat umanong umalis kaagad ang barko ng US Coast Guard sa lugar. Dahil kung hindi, mapipilitan silang gumawa ng agresibong aksyon. Ang tapang ng mga Chekwa, no? Ngunit hindi ito pinansin ng USCG at patuloy pa rin nilang hinarang ang barko ng Chinese Navy. Iniulat ito matapos sinabi ng isang veteranong mambabatas na bukod sa tuloy-tuloy na pagtulong, ang mga mangingisdang Pinoy sa Pag-asa Island ay dapat bigyan ng communication device na pwede nilang gamitin sa pag-report sa mga ginagawang aktibidad ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Nagbigay ng tugon si Albay Representative Joey Salceda sa mga sentimento na ipinahayag ng mga mangingisda sa Pag-asa Island na kung saan sinabi na patuloy umano silang apektado dahil sa presensya ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa lugar. Sinabi sa isang report ng media na mga mangingisda ay takot na maglayag ng mas malayo dahil ang kanilang bangka ay maaaring harangan ng mga Chinese vessel. Totoo naman yan. Totoo naman talaga sinasabi ng mangingisda. Talaga takot na takot sila mangisda. Lalong-lalo na diyan sa West Philippine Sea pero sakop ng ating exclusive economic zone. Takot na takot pa sila dahil ngayon China Coast Guard
nandyan, binubuli sila, hinaharang na sila. Wala man lamang tagapagtanggol sa kanila, kahit mga Philippine Coast Guard daw. Wala daw sila nakikita. Kaya, ewan natin ha. At dahil dito, patuloy na apektado ang kanilang kabuhayan sa nasabing isla. Yun. Sinabi ni Salceda na magagawa kaagad ng gobyerno ay ang pagpapanatili ng tulong sa mga apektadong mangingisda at palakasin ang kakayahan ng gobyerno sa pagpapatrolya sa Pag-asa. Sinusuportahan din niya ang pagbibigay ng mga basic marine communication equipment para sa mga mangingisda sa lugar. Idinagdag niya na ito ay magbibigay daan sa kanila na matawagan kaagad ang Philippine Coast Guard para sa agarang tulong. Magbibigay daan din ito sa gobyerno na i-record ang anumang komprontasyon sa lugar. Anya, ang mga karapatang pang-ekonomiya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay isang national defense at security issue. Kung hindi natin magagamit ang ating mga resources, magkakaroon umano na isang mabigat na problema ang ating bansa. Yes, tama. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na si Chinese President Xi Jinping ay mayroon umanong malubhang sakit at sinabi na dumaranas siya ng cerebral aneurysm at ilang beses na umano siyang sekretong dinala sa ospital. Uy, may sikretong sakit ang presidente ng Xi Jinping ha. Hindi natin alam ha kung totoo to, no? Pero ayon sa ulat ha, meron siyang sakit. Pwede rin kayo mag-comments dyan mga guys ha. Kung gusto nyo mag-comments dyan tungkol sa sakit ni Xi Jinping, okay? Ngunit sinabi ng ilang mga source mula sa China na mas pinili umano ng Chinese President na magpagamot gamit ang mga traditional na Chinese medicine kaysa magpa-opera upang lumambot ang kanyang mga blood vessel. Kulit matindi na malupit to din si si presidente ng ng China na si Xi Jinping, no. Talagang ang tanging kilala niyang gamot mga herbal. At mapalit ang aneurysm. Uy, aneurysm pa. Nagkaroon ng maraming haka-haka tungkol sa kalusugan ni President Xi Jinping dahil iniwasan umano niyang magpakita sa mga foreign leaders noong nagkaroon ng COVID-19 outbreak at ang kanyang striktong pag-iwas sa mga pagtitipon. Noong mga nakalipas na taon, sa ginawang pagbisita ni President Xi Jinping sa Italy, ang kanyang paglakad ay napansing hindi pangkaraniwan at siya ay namumutla. At nang bumisita naman siya sa France, makikitang sinusuportahan at inalalayan siya sa kanyang pag-upo. Uy, talagang may sakit na si Xi Jinping Sa ginawa din niyang talumpati sa publiko sa Shenzhen noong nakaraang taon, ang pag-aantala ng kanyang appearance, mabagal na pagsasalita at madalas na pag-upo ay muling humantong sa haka-haka tungkol sa kanyang masamang kalusugan. Ito ay iniulat sa gitna ng nararanasang paghina ng ekonomiya ngayon ng China at ito ay bumaba sa isang nakakabahalang antas sa loob ng 50 taon dahil ang fourth quarter ay naapektuhan ng husto dahil sa mahigpit na economic policy at maling political decision ng komunistang bansa. Yun. Humihina na daw. Humihina na yung economic ng China. So, ayan, dyan natin malalaman na. Mula sa iba't ibang anggulo, ang ekonomiya ng China ay nahaharap sa maraming mga isyu. Sa katunayan, ang bansa ay nakaranas ng pambihirang kaguluhan dahil sa mahigpit nitong zero COVID policy na nagsara sa malalaking bahagi ng ekonomiya, nagpababa sa industrial output at nagpahina sa consumer spending. Ang ilang importanteng metrics ay nagpapakita ng ebidensya na makakaranas ang China ng economic contraction. Halimbawa, ang export ng bansa ay bumaba ng 7% kumpara noong nakaraang taon.
Mabilis ding lumaki ang utang ng China sa nakalipas na taon, partikular na sa mga negosyong pagmamay-ari ng estado at mga local governments. At dahil dito, maaari nitong limitahan ang kakayahan ng China na harapin ang anumang economic shock sa hinaharap. Ngunit ang nararanasang problema ngayon ng ekonomiya ng China ay maaari umunong magkaroon ng isang malawakang epekto. Ang anumang paghina sa ekonomiya ng komunistang bansa ay maaaring lumikha ng mga bagong pressure tungkol sa presyo ng mga bilihin. Yun. Talagang tataas ang bilihin na pag China ang pinag-uusapan. Visit. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo mga guys. So nalaman natin na yung 10 Chinese warship na patungo umano sa West Philippine Sea binara ng US Navy missile cruiser. Ganyan katindi ang US. So okay no? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please don't forget like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel kung bago ka pa lang sa aking channel Okay?